kaibigan, medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-record ng mga joke natin ha. Oo, ito yung karuktong sana nung erap jokes natin Ito medyo halo-halo naman to. Kaya umpisahan na natin. Ito, merong mag-asawa. Itong mag-asawa na to, may problema sa bahay papasok na tong si lalaki. Itong si babae sinistorbo pa yung kanyang asawa. Sabi, "Hane, baka pwede mong gawin yung tubo sa CR at sira tumutulo." Sagot naman itong si lalaki, papasok na sa trabaho. "Hello, tubero ba ako?" Sige, papalis na. Ito na naman si Mrs. "Honey, baka yung sa hagdan kumakalog na yung hawakan baka pwedeng ayusin mo rin. Ayusin mo na rin yan." Sabi ng lalaki, "Hello, karpintero ba ako?" Sige. Saka nga pala, honey, yung ilaw sa kusina medyo sira na rin kumukuti-kutita. "Hello, electrician ba ako?" Sa makatuwid, puro ganun ang katwiran ni mister. Kasi pumasok na ng trabaho, iwanan na si commander. Nung pag-uwi niya ng gabi, nakita niya yung ilaw, buo na. Itong hagdan, hindi na kumakalog. At yung wala nang tulo, yung tubig, yung gripo sa banyo. Paano mo nagawa yan? Sabi nung babae, may dumaan kasing lalaki alam daw niyang gawin lahat yan. Pinakiusapan ko, wala ka namang iniwang pera. Ano nangyari? Paano hindi nagpabayad? Hindi naging kapalit. Tinanong ako, wala naman akong pera. Tinanong ako ng lalaki, pinamili ako, ipag-bake ko raw ba siya ng cake or magpapatira na lang ako sa kanya. Di pinag-bake mo ng cake. Sumagot dito sa babae, "Hello, baker ba ako?" Ayun, sa gas. Isang araw, papasok na si bossing sa kanyang opisina, sa kanyang trabaho. At ito namang katulong may tatanong daw sa kanyang boss. "Sir, pwede magtanong, sir?" "Ano ba yung itatanong mo?" "Kasi sir, na-confuse ako Na-confuse, hindi ko talaga alam kung ano nangyari." "Ano nga itatanong mo at malilate na ako, day? Ano ka ba?" "Sir, sige, tanong ko lang, sir. Sino, sir, mas masarap? Ako o si ma'am?" "Ano ka ba naman, day? Sinabi ko na sa'yo, hindi ba ikaw masarap nga kaysa kay ma'am mo?" "Na-confuse ako, sir." Ba't ka ma-confuse? Ganun lang, na-confuse ka na. Kasi sir, sabi nung driver, mas masarap daw si ma'am." Kasi talaga inabot sorry, Joseph. Ayun, isang gabi, naglambingan itong dalawang mag-asawang edad 80 at saka edad 77. Ito si Lola naglambing. Kanya ginawa ni Lola. Bago dumating si Lolo, pumasok ng kwarto, naligo. Pagkapaligo ni Lola, umiga na, hindi na nagdamit umiga na at nagtalukbong na lang ng kumot. Siyempre gustong iseduce si Lolo kaya nung naglambing, sabi, "Nakahinang, tayo naman magkaroon ng konting romansahan. Nako, Indang, sa edad ba naman natin na to tayo ba naman gagawa pa ng mga ganyan?" Hindi naman mapagbigyan si Lola, nakahihiya naman. Kanya ginawa ni Lolo, "Sige, Indang, pagbibigyan na kita. Pagbibigyan kita." Ginawa ni Lolo, tinanggal yung kumot. Pagtanggal na kumot, tanggal na buo "Naka, Indang, ayusin mo nga yung suot mo.
At lukot-lukot. Nakahubad na si Lola nun eh. Akala nakadamit pantulog. Lukot-lukot daw eh, ha? Lukot. Ay, isang buwanang nailibing si Lolo Berto sa probinsya at naiwan niya si Lola Maria. Umuwi sa probinsya itong apo niya eh. Oo, si Susi. Sabi, Lola, nailibing na si Lolo. Oo gusto ko malaman kung ano talaga nangyari. Naku, sige, sa totohanan yan inatake sa puso eh. Bakit naman yung natake sa puso? Alam mo, Susi, pagtatapat ako sa iyo eh. Sabi, ano po yun, Lola? Kami ni Lolo mo, yung araw ng linggo, nagrurumansahan pa. Pwede nga, Lola. Oo, ako. Sa katunayan nga niyan, pagka ginagawa namin yun, yung alas 9 ng umaga, pagka yung mag-uumpisa na yung misa. Ako, talaga si Lola, oo. Palibasa nga kami may edad na. Sinusundan lang namin yung kalembang ng simbahan. Teng, 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 teng. Lola, ano kinalaman doon sa pagkamatay ni Lolo ay natake sa puso? Nako, yun nga, kinasasama ng loob ko eh. Bakit nga, Lola? Buhay pa sana Lolo mo kundi sa damuhong sorbitero na yan eh. Dumaan sa bahay eh. Klang. Nako, yun, inatake yung Lolo mo. Nako, patay si Lola. Si Lola Basyang pupunta ng probinsya, uuwi galing ng Manila. Palibasa nga rush hour, punong-punuan yung mga bus. Kanya nang dumaan yung isang bus, pinara niya. Pagbukas ng bus, ay punong-puno. Sabi nitong bus driver at saka yung konduktor, huwag ka nang gano'ng magpasakay at punong-puno na tayo. Itong si Lola makulit, ano ba, kailangan maka-uwi ng probinsya eh. Nako Lola, punong-puno po, punuan po tayo talaga. Wala po tayong magagawa dyan. Meron pang konti doon sa estribo may bakante pang konti. Sige na po, magbabad ako kahit na doble. Lola naman talaga, nasa 80 na yata kayo, mahina na kayo. Sige. Pinagbigyan itong konduktor si Lola. Lola, sige, pagbibigyan ka namin, pero pwede ka po ba ng patayo? Ako! Di mo bata, nakabataan ko. Kahit patuwad at patihaya, ako, anong problema? Iba pa yung si Lola talaga. Ito namang si Lola, inabot ng kamalasan sa biyahe rin sa bus. Nung papauwi na nga ng probinsya, na-hold up yung bus. Mahirap na-hold up. Kinuha lahat ng mga cellphone, mga perang mga pasahero. Kay Lola, wala silang makuha. Itong isa sa mga hold upper, marunong. Alam niya, sabi, nako, Lola, alam ko kung saan yung tinatago ang pera ninyo, ha? Ganyan din ang lola ko. Alam ko sa dibdib nyo yung nilalagay yan. Sabi, wala talaga, iho. Wala akong pera. Nako, lumang ano na yan, Lola. Wala nga talaga, iho. Ginawa nitong hold upper. Pinasok doon sa may suot ni Lola. At may nadukot. Doon sa may gawing dibdib nga. Nakadukot na 180 yata yung nadukot doon. Ito naman si Lola, parang may kakaibang naramdaman. Naka, iha, ibaba mo pa, meron pa rin. Meron pa dyan, may pera pa dyan sa gawing ibaba.
lola. Nung bumabiyahe na uli yung bus, kamalas-malasan naman talaga ni lola. Hinarang ng mga rebelde yata yun. Magnanakaw din. At pagpasok niya ng mga hold-upper, pinahinto yung bus, pinababa lahat. Pinaghiwala yung mga babae at lalaki. Mga lalaki, dito sa kaliwa. At yung mga babae, dito sa kanan. Kasama ni lola yung apo niya. Sabi, ano po gagawin niya sa mga babae? Basta, yung mga lalaki, gugulbihin namin yan. Yung mga babae, lahat, gagahasahin namin yan. Naku, si lola matanda na po yan Ba't gagahasahin niyo pa po? Nagalit si lola. Ano ka ba? Sinabi ng lahat. Ano ka ba? Lahat ha? Galit si lola. May namit ako isang 35 anyos na siguro. Pero tanda para lang si Dagod sa mga pelikula sa TV. Si Dagod tinanong ko ba't nagkaganon. Sabi ko, bossing, ano yan? Bakit ganun? Ang liit-liit mo. Parang ilan taon ka na? 35 na ako. 35 ba't ang liit? Ba't ganyan? Ang liit mo. Sos Maria Joseph, sobrang liit ganyan lang talaga. Maaga kasi kung naulila, boss. Ano mo na kinalaman nun? Walang nagpalaki sa akin. Walang nagpalaki sa akin.